Si Choi, isang 7 taong gulang na batang lalaki sa Asia na may jet black na tuwid na buhok at mga mata na hugis ng almond, ay tumayo sa gilid ng mga bulong na kahoy. Ang kanyang maliit na frame, nakasuot sa isang masiglang pulang t-shirt at denim shorts, nanginginig ng bahagya habang sumilip siya sa mahiwagang kagubatan. Ang siksik na canopy ng mga sinaunang puno ay umuurong overhead, ang kanilang mga gnarled branch na nakikipag-ugnay upang lumikha ng isang malilim na kaharian. Ang matalik na kaibigan ni Choi na si Du, isang medium-sized na brown na aso na may mabagsik na balahibo at malulubhang mga mata, ay nakipagsapalaran sa kakahuyan kahapon at hindi na bumalik. Sa kabila ng kanyang takot, alam ni Choi na kailangan niyang hanapin si Du at dalhin siya sa bahay. Huminga ng malalim, humakbang si Choi sa kagubatan. Agad na nagbago ang hangin, nagiging makapal na may mahika at posibilidad. Ang mga dahon ay rust-red na may bulong na mga lihim, at ang lupa ay tila palso sa ilalim ng kanyang mga paa. Habang mas malalim siya, ang mga puno ay nagsimulang manipis, na naghahayag ng isang nakatagong landas na may linya ng luminescent na kabute. Du! Tumawag si Choi, ang kanyang tinig ay sumisigaw sa pamamagitan ng otherworldly landscape. Nasaan ka, boy? Ang kagubatan ay tila tumugon. Ang mga sanga ng gumagapang na dahon ay nagliliyab sa isang hindi nakikitang simon. Bigla, isang malambing na tinig ang umalangaw. Sino ang nang-ahas na pumasok sa mga bulong na kahoy? Si Choi ay lumibot upang makahanap ng mukha sa sarili na may mukha na may isang ethereal na pagkatao. Ang nilalang, na nakatayo sa antas ng mata na may Choi, ay may mga pakpak na may iridescent na shimmer tulad ng gossamer sa nakamamatay na sikat ng araw. Ang balat nito ay isang maputlang lavender, at ang mga mata nito ay kumislap tulad ng mga amethysts, limom na naghahanap para sa aking aso, Du, Choi stammered, ang kanyang puso racing. Ang fairy-like pagiging tilted ang ulo ng pilak na buhok cascading sa pinong mga balikat. Kayumanggi ang isa na may malungkot na mga mata, nagpasa siya ng ganitong paraan, hinahanap ang puso ng kagubatan. Ang kilay ni Choi ay nag-aalala. Ang puso ng kagubatan. Ano iyon? Ang ekspresyon ng fairy na nilalang ay naging libingan. Ay isang lugar ng malaking kapangyarihan at kahit na mas malaking panganib. Ang iyong kaibigan ay iginuhit doon ng mahika ng kagubatan, ngunit maaaring siya ay matrap. Nadama ni Choi ang isang pagsulong ng pagpapasya. Kung gayon kailangan kong iligtas siya. Maaari mo bang ipakita sa akin ang paraan? Ang engkanto ay nag-atubili bago tumango. Maaari kang gabayan ka, ngunit susubukan ang paglalakbay sa iyong katapangan. Handa ka bang harapin ang iyong mga takot? Habang naglalakad sila sa mahiwagang kakahuyan, nakatagpo si Choi ng mga hamon na nagtulak sa kanyang mga limitasyon. Tumawid siya sa isang chasm sa isang tulay na gawa sa mga moonbeams, naglabas ng isang bagtong na troll na may glimang berdeng balat at isang ilong tulad ng isang gnarled root, at nag-navigate ng isang maze ng mga nabubuhay na ubas na hinahangad na maansner siya. Sa bawat balakid na pagtagumpayan, lumago ang kumpiyansa ni Choi. Ang engkanto, na lumulutang sa tabi niya, ay nagtaka sa pagiging matatag ng batang lalaki. Mayroon kang isang matapang na puso, bata, sinabi nito, marahas na mga mata na kumikislap sa pag-approval. Sa wakas, naabot nila ang puso ng kagubatan. Sa isang pag-clear na naligo sa ilaw ng ethereal ay nakatayo ang isang napakalaking, sinaunang puno na may isang puno ng kahoy na kasing lapad ng isang bahay. Ang mga sanga nito ay umabot sa kalangitan, nag-iiwan ng shimmering sa bawat kulay na may isip. Sa base ng puno na nakulong sa isang hola ng mga twisting roots ay si Du. Ang buntot ng brown na aso ay nagsimulang magwag na galit sa paningin ni Choi. Du! Sumigaw si Choi, nagmamadali pasulong. Ngunit habang papalapit siya, hinigpitan ng mga ugat ang kanilang pagkakahawak. Ang isang malalim, rumbling na boses ay nagmula sa puno mismo. Sino ang nang-ahas na I-claim ang nilalang na ito mula sa aking domain? Sa bark ng puno na tila bumubuo ng isang mukha, mangyaring mahusay na puno, si Du ay hindi kabilang dito. May bahay siya sa akin. Para sa isang panahunan sandali, ang katahimikan ay naghari. Pagkatapos, dahan-dahan, ang mga ugat ay nagsimulang makapagpahinga. Ang iyong katapangan at katapatan ay kapuri-puri, bata, ang tinig ng puno ay sumasalamin. Kunin ang iyong kaibigan at pumunta sa kapayapaan.
Tulad ng nakagapos ni Du sa mga braso ni Choi, ang bata ay nakaramdam ng init na kumalat sa kanyang dibdib.